Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, meron na naman po akong ibablog sa inyo na or iaalok na property. Dito pa rin po ito sa Tagkawayan, Quezon. Siya naman po ay 4.7 hectares at napakalapit po nito sa town proper ng Tagkawayan. Ano po? Nasa 3 kilometers lang po ang layo niya. Then kita nyo naman po kanina yung video ko. Halos lahat po siya ay cemented road. Ano po? Ito pong property ay along cemented road. Then ang frontage siya po dito sa cemented road is nasa more or less po ito ay mga 60 meters frontage dito po sa kalsada. Okay po, tara po at papasukin natin ang 4.7 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, mula po dyan sa poste na yan, papunta po yan dito. Ma'am, isog ka po ma'am dito ng konti ma'am. Ayan, yan po ang frontage ng property. Ano po? Okay, papasok po tayo doon sa loob ng area nila. Ano po? Sana man ma'am ay mayroon itong may source of water ito sa loob. Meron po doon kasi gusto mong-connect ito. Gusto mong-connect ang school dito eh. Okay, ayan po. May gate na po tayo dito sa bungad pa lang. Ano po? Ayan. Ano po yun? Tusok lang, ganon. Tusok lang ang mangyayari. Pero yung... Walang doon sa usap nila nung nakabili. Okay. Pero hindi ho nila pinayagan dito. Okay, ang property po ay babanggitin ko na po sa inyo. Ang titulo po ng property na ito is OCT title. Patay na po ang nasa titulo. Ano po? Ang nagbebenta po nito ay yung second owner, pero yung mga pipirma po doon sa first owner ay meron pa rin. Kaya ito po ay walang problema. Ano po? Ayusin naman po natin ang documentation nito. Bago po ito ipasa sa inyo or bago kayo magkabilihan, ang inyong lingkod po ang mag-aasikaso. Ano po? Ayan, meron po ditong lansoni sa bungad. Then meron po ditong bahay. Maganda po yung area sa totoo lang. Ano po? Dami pong langka oh. Ang daming Indian mango. Ayan, marami po siyang mga langka. Then tinan nyo po siya oh. Ayan, meron na pong hagdanan siya papunta dito sa may bahay. Then tinan mo po oh. Nakaukit na po or ginawa na po talaga nila ng design. Ayan, yan po yung paakyat po doon sa bahay na yung nagiba. Then, dito po ito sa may nakatanim na mangga. Ano po? Ayan po, oh, may fish pond po siya. Mahalata nyo po na hindi, kumbaga po malakas ang tubig dito sa lugar na to. Kasi ayan po, tinan nyo po, hindi siya naiigaw. Masagting po ang init ngayon, pero ayan ang fish pond yan dati. Ano po? Ayan, tingnan nyo naman po, oh. Ang ganda na po nung i-renovate na lang po ito. May tubig yung hose. Tingnan nga natin. Aha. Ayan. Mga pili po yung nandito. Ayan, malalaking puno po na pili ang nandiyan. Kulang lang po talaga siya sa linis. Ano po? Ayan, ito po yung bahay na pwede pong i-renovate. Pero medyo po na yung niya oh. Yung masuka lang po talaga ang area. Ano po? Yung nyug po niya is nasa 200 kapuno lang po. Ito po ang hose ng tubig. Ayan.
Then, kuya, pwede ba akong lumiban dyan? Tingnan mo nga dyan. Tingnan mo nga kung may sapa ang side na yan. Nagbabasak-basak. Po dyan. Hindi tayo dadaan siguro. Medyo lang po talaga siya maramo. Ano po? Kulang lang po ito sa linis. Ayan, napakarami pong batino dito sa side na ito. Huwag na, baka ikaw Ano? ano pa dyan, mahulog dyan. Baka kay, ano ba tawag doon yung kumuno, yung nangangain ng ano? Baka makumunoy ka pa. Don't say bad words. Okay. Matubig itong ilog mo. May tubig. May tubig nga siya. Ano lang siya. Kailangan ay tusok. Wala siyang source of water na yung pong ano, yung pong natural. Pero, healthy po siya, oh. Ang dami ngang hus, oh. Walang source ng ano, pero andito ang bukal. Ano ba? Ayan po siya, oo. Oh. May mga hus siya. Medyo po patalibis yung property. Ano po, ayan, ito pong side na to, patalibis to. Then, dito sa side na ito, dito po yung medyo mamasa-masa yung kanyang lupa. Ha? Alin? Tara daw, punta natin. Sige na, dyan na lang kayo. Ay, oo nga, oh. Pag ito'y napalalim ng konti, ang lakas ng tubig dito. Ayan. Oo. Ayan po siya, oh. Diyan po natagas yung tubig niya, oh. Wala po siyang sapa or what dito sa area, pero ang tubig niya po ay natagas, oh. Ibig sabihin po nun, malakas po ang bukal dito sa area na to. Ayan. Okay. Aakyatin po natin konti para makita natin yung taas. Ay, nagpantalon talaga ako. Ako'y dala na nung isang kahapon. Ayan, nung kati. Ayan, medyo po siya patalibis. Ano po? Pero sabi naman po nung kausap po nung second owner ay pantay na po dito sa ibabaw. Ayan, tingnan po yung quality ng lupa niya. Oh. Ayan. Ayan. Kulay brown na buhaghag. Ayan po. Pero po doon sa naghahanap ng may sapa or may batis, wala po siyang batis, wala po siyang sapa, meron po siya bukal. Kasi, yun nga pong pinakita ko sa inyo doon sa baba, na nandun po yung tubig, na wala naman siyang sapa doon, pero nandun po yung tubig naka-stuck. Ano po, meron pong mga hose na hiningal po ang inyong lingkod. Aba, ayan, dito po ay pantay na. Kumbaga po, meron po, paiba-iba po yung ano ng lupa niya. Medyo, itong side na to, ayan, medyo pumantay, then medyo na naman umumbok siya. Ayan, malaki po ang 4.7, kulang po siyang 5 hektarya. Konti na lang naman po ay 5 hektarya na ano po. Ayan po ang klase ng lupa niya. Then ayan, linis lang po talaga ang kailangan niya dito sa property. Ayan, padahlig po yan dun. Papunta po dun sa may bahay. Ano po? Ayan, pupuntahan pa po natin sa Samatay kay Kuya para makita natin yung iba pang side. Huy, hingal na naman. Ang kagandahan po nito, kasi nga po ay along cemented road, di-develop nyo na lang po yung property, palilinisan mo na lang po yung property, then may source of water po siya. Yung pong source of water niya is yung bukal. Magpapatusok lang po tayo or gagapapaano po tayo yung tinatawag na free flowing. Yun, the best po yun. Okay, dito po ay mga mahogany. Hindi lang po talaga kita yung ano ng lupa niya. Ano po? Kasi napakarami po niyang kahoy gubat. Excuse me po. Then marami po siyang damo. Pero pag ito po ay na-develop or ito po ay pinalinisan, ay ang ganda po ng hugis ng lupa niya. Ano po? Then yung sabi ko nga po sa inyo,
yung pong mga property na walang ilog or sapa at kailangan po ninyo ng source of water, ang pinakang madali na lang po doon na nagagawin ay magpapatusok. Then dito po kasi sa Tagkawayan ay madali po dito ang tubig. Magpatusok ka lang po ng ilang tubo. Then yung saksak lang po sa kuryente, ayan, bumubulwak na po ang tubig na malinaw na malinaw. Kasi doon po sa lugar namin ay ganun po ang nangyari dahil nung tag-init ay nagkaubusan po. Kaya hindi po ibig sabihin na merong ilog or sapa yung property ninyo ay okay na. No! Sa ngayon po, sa panahon po ngayon ay naiiga na rin po ang mga sapa at ilog dito sa Pilipinas sa sobra pong init. Ano po, ang pinakang the best way po ngayon ay yung pagpapatusok na yun na iniika ko sa inyo na unlimited pa po ang tubig ninyo. Yun po yung pinakang the best na gagawin. Ayan, eto naman pong area na to ay masasabi ko sa inyo na may bukal po talaga siya. Mismo po akong nakakita doon sa doon sa baba. Ayan, padahilig po yung property. Ano po? Ayan, linis lang po ang kulang nito. Napakalapit po sa bayan. Almost 3 kilometers lang po ang layo niya. Kaya yung pong gusto ng malapit sa bayan, eto na po yung property na the best para sa inyo. Then malapit po ito sa mga grocery, sa ospital, malapit po sa mga gasoline station, sa palengke. Ito na po yung the best na para sa inyo. Yung mga buyers po na naghahanap ng malapit po sa bayan. Ano po, kayon pa rin po ang mag-uusap ni buyer. Yun, nabanggit ko na nga po sa inyo yung about po doon sa title na siya po ay second owner. Kuya, tara doon kuya, medyo magandang doon second owner. Overlooking ang property, kita ang buong Tagkawayan dun sa side din kuya Nga lang kuya, madamo. Ayun po, dun po sa side na yon kita po ang bayan ng Tagkawayan Ayan po, ayan pong side na yan. Ayan, napakarami po niyang mahogany at pili. Ayan, tama yung sabi ni ate. Ayan po ang mga pili Eto. Ang daming ang puno ng pili. Ayan, linis lang po talaga yung kulang. Ano po? Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon, 4.7 hectares along Cemented Road. Then, 200 kapuno na lang po ang nyog. Ano po? Then, ang property po is padahilig. Then, ang source of water po niya is bukal talaga. Ano po? Wala po siyang sapa, wala po siyang ilog. Pero, yung pong property niya is mamasa-masa po yung dun sa may baba. Ito nga po ay may kwento nga po na dati po ay mayroong gustong mag-connect po dito, kumuha ng tubig dito sa loob ng area. Kumbaga magpapastusok, tapos ay tatakbo sa kanila yung tubig. Hindi po pumayag yung dating seller. Kasi nga po ay papaano pag siya naman po ang mag-develop ng property ay syempre kailangan din po niya ay tubig. Ano po? Hindi po siya pumayag. Ngayon, ibinibenta na nga po niya ito. Ang nagbebenta po ngayon ay yung second owner. Patay na po ang nasa titulo. Mula po sa town proper is nasa 3 kilometers ang layo niya. Then kita nyo naman po, napaka damo po nung area or marami po siyang mga kahoy-kahoy gubat. Kung sa mukha ay marami po siyang tagyawat. Pero pag ito po napalinis, makikita po ninyo yung ganda ng lupa. Yung quality po ng lupa, nakita nyo naman, buhaghag na kulay brown. Kaya yung mga pananim dito po ay maganda. Ano po? Then, malapit po ito sa mga sa palengke, sa grocery, sa ospital. Napakalapit po niya kasi 3 kilometers lang po ang layo niya Then, sementado po ang lahat ng kalsada na papunta po dito sa area. Kayo pa rin po ang mag-uusap ni second owner. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching. Pasensya na po pala, minsan lang po ako nakakapag-vlog na naman dahil nga po ay marami pong gawain ang inyong lingkod. Pero wag po kayo mag-alala, hindi po ako titigil sa hanap buhay ko na to kasi dito ko po kinukuha ang
pagpapaaral ng mga anak at pang-araw-araw po naming gastusin. Kaya po wag kayong mag-alala kahit hindi po ako nakakapag-upload lagi. Yung mga properties po na nasa YouTube channel ko at gusto niyo, tawagan nyo lang po ako sa Viber ko or sa WhatsApp ko or dun po sa Messenger ko, Geraldine Villarasa. Ako po ay on the spot na magre-reply sa inyo or magre-respond sa inyo sa mga ini-inquire ninyong property sa akin. Ano po? Okay po, thank you po again!